Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Welcome po sa Munting Tinig channel dito po sa YouTube. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po nakapag-like, no, share, at saka subscribe, kasi bago pa lang po kayo dito at nagkataon na dumaan sa mga wall ninyo at na-recommend po ng YouTube itong channel na ito, maraming salamat kapag kayo po ay mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. So kakapasok lamang po ng mga balita kanina, no, bulabog na sa social media at sa mga malaki na mga news outlet na itong kaisa-isang kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte na si Medjal Dea, yung kanyang dating executive secretary, na sumama sa kanya panahon na siya po ay dinampot at inaresto sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court, umatras na sa legal team ni Rodrigo Roa Duterte. Ayon po yan sa pahayag ni Sara Duterte, no, na kung saan ay nandoon din, hindi bilang maging membro ng legal team ng tatay niya, kundi para mag-represent siguro, no, ng pamilya nila para ma-monitor o mabisita yung kalagayan ng tatay nila. So, itong si Medjal Dea, okay, formal na tong kumalas. O kasi na-formalize daw di umano ng kampo ni Rodrigo Duterte ang kanilang tinatawag na mga foreign, no, mga foreign na ICC lawyer. Oo, kasi gusto nila yung mga abogado na hands-on, no? Tapos may mga tinatawag na mga ICC experience. Itong very ironic, si Harry Roque hindi na naman daw kuno kasali sa legal counsel or sa legal team. Kasi paparating na yung kanila mga foreign na mga abogado. So, pinaghandaan ng kampo ng mga Duterte ito dahil alam nila na mabigat, no, itong laban ni Rodrigo Duterte sa ICC. Tagilid si Digong nito eh. Kasi kung titingnan natin, ang mga witness, ready na against sa kanya. Samantalang siya, hindi niya alam kung saan siya mamumulot ng mga witness. Oo, yan ang problema ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Ay, by the way, itong si Medjal Dea, nagkaroon ng problema, siguro nag-collapse or whatsoever. Kung ano man dyan, nag-iinarte or whatsoever para makakuha ng sympathy. Kasi nga, yung mga taong bayan, di na ito naniniwala sa kanila. So, si Sara mismo, Duterte, ang nagsabi na once daw po na ma-finalize, no, yung International Criminal Court na mga set of legal counsel nila, magwi-withdraw daw itong si Medjal Dea at nangyari nga. So formal na, no? Formal nang umalis, no? At hindi na po bahagi ng legal team ni Rodrigo Duterte si Medjal Dea. Pero may mga implication to. No, may mga implication to, mabigat ang laban ni Rodrigo, kaya kailangan pa nilang mag-hire ng international lawyer. Yun nga yung nakakatawa sa mga Duterte eh. Ayaw ni Rodrigo Duterte sa mga puti. Kasi ang sabi ni Rodrigo Duterte, lilitisin siya dito sa kanyang bayan, dito sa ating bansa. Pero saan kayo sumaklolo? Sa mga puti din. Wala naman pala mga Pilipino na mga membro ng legal team ninyo. Puro malang pala mga foreigner. O din nilamo ninyo ang pinagsasabi ninyo. Kayabang-yabang ninyo na ayaw nyong litisin kayo doon sa International Criminal Court dahil mga banyaga, mga puti. O, isurrender kayo doon. O, tingnan nyo ngayon, yung pinangangalandakan yung mga puti. Yung hindi nyo pinapaniwalaan, puti din pala yung gusto nyo magtanggol sa inyo. Wala kayong tiwala kay Roque? Wala kayong tiwala kay Medjal Dea? O, sa dami ba naman ng mga lawyer dyan na mag-represent sa'yo? Bakit kailangan nyo pang mag-hire ng kuno competent na ICC lawyer para depensahan? Kasi gusto ninyo yung mga abogado nyo on board talaga, no, sa ICC experience. Kaya huwag kayong magsalita ng patapos. Kaya nga na ano kayo napagsasabihan kayong mga naglalaro kayo ng mga salita dahil kala ko ba ayaw nyo ng puti? O sa International Criminal Court, sa legal proceeding, ang magpiprepare pala yung mga
ano ninyo, ipang-counter ninyo sa mga biktima, sa mga abogado, sa prosecutor, ay mga banyaga din. Ito yung halimbawa ng pagiging ipokrito ng kampo ng mga Duterte. Now, ito ngayon, si Harry Roque. Tingnan mo, kaya bang-yabang ni Harry Roque. O, may mga na-advise pa siya doon kay Rodrigo Duterte. Tingnan mo, o, si Roque pala, anong sabi ni Department of Justice Boying Rimulya? O, anong sabi? Paepal, sinisiksik niya yung sarili niya. Kaya nga nagkaletse-letse, no? Nagkaletse-letse yung kampo ng mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil nauuna palagi itong si Harry Roque. Dahil gusto niya na sa limelight siya palagi. Na kailangan mapansin siya, kailangan mapag-usapan siya. Yun ang nangyari. Dahil sa kagustuhan niya mapag-usapan siya, limelight siya, nagaling-galingan siya, sinisiksik niya yung sarili niya, na hindi naman siya kasali doon sa International Criminal Court. Wala naman siyang doon sa usapin ng ICC. Tingnan mo ngayon, nag-aaway nga sila ni Panelo. So yan mga DDS, ina-address ko tong video na to para maliwanagan kayo na walang ibang gumawa ng kamalasan at nadidiskaril sa mga diskarte ng kampo ni Duterte, mga kaalyado niya mismo. Tulad niyan, si Medaldea. Alam niya na hindi pa sigurado yung role niya as counsel. Pero bakit ganun na yung mga patutsada niya? 'Di ba? Ganun na yung mga patutsada niya sa International Criminal Court. Nagsumbong na kaagad, nagmanifest na kaagad. Okay, sana po yung manifestation is valid without accusation. Paano? Kumbinsi mo yung judge na pinupolitika si Rodrigo Duterte. Something wrong, kinidnap, something wrong. Dahil sinasabi naman ng gobyerno, wala pong kidnapping na nangyari. Ayun, siguro isa sa mga reason kung bakit itong dalawa na to, si Roque, si Medaldea, hindi naging bahagi ng ICC legal team. Naharap sa prosecutor, no? Dahil po sa mga karakter nila na mahilig sila mag-twist ng mga kwento. So, bakit hindi nyo inassert? Kung talagang alam nyo, kung talagang ma-apply nyo yung talino nyo, bakit hindi nyo depensahan si Rodrigo Duterte? Bakit hindi nyo ibuhos ang expertise ninyo? Sa bagay, desisyon nyo man yan. Si Roque nagyabang, 'di ba, na magiging bahagi siya ng legal team. Pero siya yung mga nag-interview sa media with regards to what we call this issue ng interim release, which is wala po sa kasaysayan ng International Criminal Court na kinatigan ng korte ng ICC na pagbigyan ng interim release. Itong ang mga akusado. Naintindihan po ninyo? Wala ng jurisdiction ang korte ng Pilipinas. Pagdating doon, humihirit. Dalahin daw talaga si Rodrigo Duterte, dalahin daw talaga ipagtanggol niya yung presidente. Nasaan na kayo ngayon mga DDS? Alam mo, mantikan mo at this moment, bago po ako mag-record, bago po ako mag-content, alam mo, ang dami kong nababalitaan na ayun, hinihintay na nila si Rodrigo Duterte doon sa Davao dahil uuwi lagi. Uuwi lagi si Rodrigo Duterte na walang kaso. At yan ang pinapaniwala ni Roque sa inyo. Inuuto lang kayo ni Harry Roque. Gumagawa lang si Harry Roque ng mga bagay-bagay ayon sa kanyang hallucination. Tinan mo, nagpapakilalang expert sa International Criminal Court pagkatapos ganon yung mga pronouncement. Ganon yung mga tabas ng kanilang mga pangunawa. Kaya alam nyo, sa totoo lang, mga kamunting tinig, dapat lang talaga na ipaalam natin sa mundo na ang armas lang talaga ng mga Duterte ngayon, intimidation, manipulation, insinuation, at pagpapakalat ng falsehood. Katulad niyan, paano makakauwi si Rodrigo Duterte ayon kay Roque na walang kaso? Sa September 23, itinakda ng International Criminal Court ang confirmation of charges. Sino ang nag-release ng warrant? ICC. Tapos sino ang so ibig sabihin, papayag sila? Nag-release sila ng warrant of arrest pagkatapos after 1 week, after 2 weeks, after 1 month, ibabalik si Rodrigo Duterte dito. Parang hindi nila inaristo. Correct?
Kaya nga naglabas sila ng warrant of arrest through Interpol para siguraduhin na makadalo si Rodrigo Duterte. Wag hindi po kina-question dito kung ano itinakda September 23, 2025. Pero ang purpose ng warrant of arrest na makadalo itong si Rodrigo Roa Duterte sa trial. First na yugto is yung tinatawag na confirmation of identity. O yun, nung inaresto siya, dinala siya kaagad sa The Hague. Hinarap kaagad siya sa first chamber, yung pre-trial chamber. O next na naman ngayon, ayun, trial chamber na. Siguro confirmation of charges. O, pag nagkaroon, may appeal pa. Pero ang bottom line dito, walang Pilipino na mag-represent kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero kung bastusin ninyo yung mga puti, akala ninyo hindi kayo hihingi ng tulong sa mga puti. O ngayon, sino yung mga lead counsel ninyo? Puti man yan O, wala si Medaldea, wala si Roque. Dahil isa man kaya si Roque sa 5 na accredited lawyer ng International Criminal Court. Why is it Roque didn't belong to the team? Kasi hindi niya pa nga matanggol yung sarili niya. Tapos pinagsiksikan niya pa yung sarili niya doon sa International Criminal Court. Wala naman pala siyang papel doon. Kaya nga ang sigaw ng taong bayan, bring home Roque. Si Medaldea naman, nirepresent niya yung sarili niya during the confirmation of identity, first appearance of Rodrigo Duterte sa ICC judge. Nagsinungaling pa, nagdrama pa ang matanda. Pero isa lang ang bottom line ng content natin na ito. Mga kamunting tinig, mga kababayan, nilamon, nilunok nila ang kanila mga pananalita. Wag daw i-trial sa ICC dahil ayaw niya magpa-ano sa mga puti. Pero humingi ng tulong sa mga puti. Humingi ng tulong sa mga banyaga. Tingnan mo kung gaano sila ka-ipokrito. Ngayon, kinakailangan nyo na yung tulong ng mga banyaga dahil tagilid kayo. Alanganin kayo. Dahil po sa mga voluminous documents filed by the different lawyers. Favor sa mga naulila. Favor sa mga biktima ng extrajudicial killing ng Davao Death Squad during the time that Rodrigo Duterte is a mayor of Davao City. During the time that Sara Duterte is a mayor and is mayor of Davao City. During the time that Rodrigo Duterte became the president of the Philippine Republic. Yan lang dapat ang ipagmuni-muni ninyo. Tingnan ninyo kung gaano ka pilosopo, gaano ka, ang mga Duterte, mga kababayan, ipokrito. Ayaw nila dalahin sa ICC. Ayaw nila humarap sa puti dahil gusto nila husgahan sila. Paano walang kaso dito? Dahil hindi naman nililitis ng Korte Suprema o ng Korte natin dito, domestic court natin dito, ang crime against humanity or murder. Kaya nga nag-file ang mga biktima doon sa ICC because hindi nila makukuha yung hustisya dito. Dahil maraming takot. Dahil pag lawyer ka na may kinalaman sa drugs, patay ka during Duterte administration. At yan po yung katotohanan. Pero nakakatawa, ayaw nila magpasakop sa mga puti. Ayaw nilang litisin sila sa mga puti. Pero ano nangyari? Puti din pala ang magtatanggol sa inyo. Ipokrito. Dahil alam ninyo na hindi kaya ni Medaldea, hindi kaya ni Roque ipagtanggol si Rodrigo Duterte. Kaya sa puti pa rin na lahi na nilalait ninyo. Using the principles of prejudices and discrimination. Why? Racist Ayaw sa puti pero nagpasaklolo sa mga puti. Hypocrites. Hypocrites. Mga kamunting tinig, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, pasensya na kayo. Pasensya kayo, ganito talaga ako mag-live, ganito talaga ako mag-content. Hindi naman po ako galit. Hindi naman ako matapang. Actually, mahinahon pa nga to na dinidiscuss ko sa inyo. Para nang sa ganon, ipaalam ko sa inyo, mga kamunting tinig, na kung saan ay, hindi na si Roque kabilang sa legal team. Sa ICC legal team ni Rodrigo Duterte, at itong si Medaldea, umatras na sa legal team ni Digong. At ayon po mismo yan kay Sara Duterte. Kasi may napayag sila na once daw na mabuo, ma-finalize yung team for ICC, itong executive secretary ni Rodrigo Duterte ay magwi-withdraw daw. Kasi limitado lang daw po yung slot for a lawyer.
So, ibig sabihin, puno na. Oh, we want, sabi nila, gusto daw nila yung mga abogado nila on board, no? To have an ICC experience. Eh, bakit si Roque? Yan ay katunayan. Dahil hindi naman ma-determine kung ano yung gusto niya eh. Anong gawin niya doon sa Netherlands. Di ba? Eh, mag-represent ba siya doon? Magiging lawyer ba siya doon? O magpa-file ba siya ng political asylum niya doon? Hindi naman siya pwedeng mag-file ng political asylum. Niloloko lang kayo ng mga Pilipino eh. Roque cannot file a political asylum. Alam mo kung bakit? Hindi naman siya ano ng politika dito. Hindi naman siya pinopolitika. Tama? Ang gimfilean lang man ng kaso si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nandoon siya sa Dahe. At ito pa, may observation ako. Di kaya si Sara Duterte ang nagtago? Di kaya mga Duterte? Sa ibang topic natin yan. Di kaya may kinalaman ang mga Duterte sa pagtatago? Obvious masyado ni Harry Roque? Oh, so ibig sabihin, kung may kinalaman si Sara Duterte, ayun, magiging accessory of the crime. Kasi nagtago eh. Yon ang iba pa na kailangan po nating i-resolve, mga kamunting tinig. Kaya, sa bago po dito sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. No, huwag kalimutan na mag-share, huwag kalimutan mag-likes, at huwag kalimutan mag-subscribe. At kung pwede, huwag nyo nang mag-skip ng ads. Pero kung mahaba, i-skip na ninyo yan. Basta, ang information na nabalitaan natin ngayon, hindi na po si Roque kabilang sa ICC team ni Rodrigo Roa Duterte as a legal counsel. Hindi na din po si Medialdea kasali sa legal team ni Digong. Umatras daw di umano. Kasi po, hinihintay nila yung mga banyaga, no? Mga foreigner na mga abogado na may experience daw po pagdating sa usapin ng tinatawag po natin na International Criminal Court hearing or proceeding. Pero ang maliwanag po talaga dyan, umiral yung mga pagka-ipokrito. Kawawa naman yung mga DDS. Alam mo kung bakit? Hala, tiwalang-tiwala sila kay Roque. Na madala ni Roque pauwi si Rodrigo Duterte sa Pilipinas na walang kaso. Pwede ba yun? Paano madependeran si Rodrigo kung hindi isa kasali sa legal team na magtatanggol kay Rodrigo Duterte dyan po sa International Criminal Court? So, falsehood na naman. Kaya nga, kung titingnan nyo yung mga DDS, meron silang mga placards, hinihintay na daw nila yung tatay nila na uuwi ng Mindanao, uuwi ng Davao. Ang tanong, bakit ninyo niloloko ang tao? Bakit ninyo pinapaniwala ang mga tao na uuwi si Rodrigo Duterte? Alam po ninyo na kasinungalingan yan. Huwag niyong lukuhin yung tao. Huwag niyo silang bigyan ng pagkakataong umasa dahil hindi po, mali po yung mga pinagagawa po ninyo. Hindi na po makakauwi si Rodrigo Duterte tagilid, maliban lamang kung pagbigyan ng korte ang kanyang request na interim release. Yung sinasabi po nila, no, na kung saan ay nagpahangin na itong si Medialdea. Kaya lang, wrong timing dahil the first appearance exclusive only to the confirmations of the identity of the suspect. Okay? Or defendant. Okay? So maraming salamat once again. Ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig. Have a nice day and God bless. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Bye-bye.